Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang zombie thriller na pinamagatang Blood Quantum. Nagsisimula ang pelikula sa isang bayan na tinatawag na Red Cross sa Canada, na tahanan ng maraming katutubo. Nakita namin ang isang katutubong matandang lalaki na nagngangalang Gisigo, sino ang matagumpay na nakahuli ng ilang isda. Maingat niyang inaalis ang kanilang bituka at nagsimulang linisin ang mga ito. Gayunpaman, nagulat ang matanda nang mapansin niya ang mga natupok na isda ay gumagalaw at tumatalon. Sa kalaunan ay bumalik sila sa tubig at nagsimulang lumangoy. Sa susunod na eksena, nakita namin ang isa pang katutubo na nagngangalang Traylor, na siyang lokal na sheriff. Tumugon siya sa isang tawag tungkol sa isang namamatay na aso na pag-aari ng kanyang dating asawang si Joss. Pagdating niya, napansin niya na ang aso ay kumain ng isang bagay na nakakalason at nasa matinding sakit. Sinubukan ni Traylor ang kanyang pinakamahusay na upang isave ito, ngunit sa huli siya ay kaliwa na walang pagpipilian, ngunit upang ilagay ito down. Pagkatapos nito, pumasok siya sa bahay upang makilala si Joss, na isang propesyon na nurse. Siya ipinaalam sa kanya na ang kanilang anak na si Joseph ay naaresto sa ibang bayan. Siya kasama ang kanyang kapatid sa ama na si Laysol, na naging ama ni Traylor sa ibang babae. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Joss na pumunta sa istasyon at palayain kaagad ang kanyang mga anak. Gayunpaman, sinabi ni Traylor na pupunta siya mamaya dahil gusto niyang magdusa ang mga lalaki saglit. Kasunod nito, inilagay ni Traylor ang patay na aso sa kanyang trunk ng kotse at nagmaneho upang makita ang kanyang ama, sino pala si Gisigo. Ipinakita sa kanya ng matanda ang isda, na buhay pa sa kabila ang pagtanggal ng kanilang mga organo. Sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng katulad nito at ngayon natatakot shitless. Kasunod ng pag-uusap, dinala nila ang isda sa labas at nagsimulang masunog ito. Pagkatapos ay binuksan ni Traylor ang kanyang trunk ng kotse, ngunit sa panahon nito, ang patay na aso ay nakakagulat na nabuhay at nagpapatuloy sa pag-atake sa kanya. Tinatakot nito si Traylor kaya agad niyang binaril ang aso ulit. Pagkatapos ay sinunog din niya ito, ngunit napansin niyang gumagalaw pa rin ang mga isda sa kabila ng nasusunog. Lumipat ang eksena sa isang selda ng bilangguan, kung saan nakita namin sina Joseph at Laysol. Napansin nila isa pang preso ang papalapit sa kanila habang nagsusuka ng dugo na ikinainis nila. Maya-maya, dumating sina Traylor at Joss sa istasyon. Nalaman nila na ang mga lalaki ay inaresto dahil sa pag-akyat isang tulay at pagdumi sa mga driver sa ibaba. Pagdating nila sa selda, naging marahas ang may sakit na bilanggo at sinimulang salakayin ang mga lalaki. Kinagat niya si Jose ang braso bago siya pinalo ng isang pulis gamit ang isang flashlight at pinatumba siya. Nang maglaon, habang papunta sa ospital, pinagalitan ni Joss ang kanyang anak dahil sa palaging paggawa ng gulo at hindi gumagawa ng mas mahusay na mga pagpipilian. Ayaw din niyang nakikipag-hangout siya kay Laysol. Sumagot si Joseph na ang kanyang kapatid ay maraming pinagdaanan mula nang mamatay ang kanyang ina at si Traylor ay dumaan talagang iniwan siya. Gayunpaman, ipinangako niya sa kanyang ina na hindi kikilos ng walang ingat mula ngayon. Di nagtagal, dumating si Joseph sa ospital, kung saan nakilala niya ang kanyang buntis na kasintahan, Charlie. Nandyan siya para sa pagpapalaglag, ngunit nakiusap si Joseph sa kanya na panatilihin ang sanggol. Siya tiniyak sa kanya na siya ang mag-aalaga sa kanya, at kalaunan ay nagbago ang isip ni Charlie. Samantala, si Joss ay naghahanap ng mga tetanus shot, ngunit ipinaalam sa kanya ng kanyang kasamahan na mayroon sila maubusan. Lumalabas na isang malaking bilang ng mga tao ang pumasok na may mga kaso ng kagat sa huling 24 oras. Sa sandaling ito, ang isang puting nurse ay nabaliw at nagsimulang kumagat ng mga tao sa paligid ng ospital. Kinagabihan, tumugon si Traylor sa isang tawag mula sa isang katutubong lalaki na nagngangalang Shooker. Inihayag ng lalaki na ang kanyang puting kasintahan ay kumikilos ng kakaiba at sinusubukang atakihin siya. Pagdating ni Traylor sa bahay, kinilabutan siya nang makitang kinakagat ng babae ang kanyang bagong silang na anak. Sinusubukan niyang pigilan siya, ngunit naging agresibo ang babae at sa halip ay kinagat siya. Gayunpaman, pinamamahalaan ni Traylor dinaig siya at paulit-ulit na hinampas ng shotgun sa ulo hanggang sa mamatay. Kasunod nito, habang sina Traylor at Shooker ay sumakay sa kotse, nakatanggap siya ng tawag mula kay Joss. Sabik niyang ibinunyag na sinubukan siyang kagatin ng isang nurse at may kaguluhan sa ospital.
Pagkatapos ay nagmaneho si Traylor patungo sa ospital at sa daan, siya ay isang ambulansya. Nakatakas pala sina Joss, Joseph, at Charlie sa ambulansya, ngunit tinutugis pa rin ng mga patay. Matapos pumatay ng ilan pa sa kanila at sinunog ang kanilang mga katawan, sa wakas ay napagtanto nilang nakikitungo sila sa isang pandemya ng zombie. Pagkalipas ng 6 na buwan, kumalat na ang pagsiklab ng mga zombie na kumakain ng laman at naging Red Crow naging isang pinatibay na tambalan. Natuklasan ng mga residente ang katutubong iyon ang mga katutubo ay immune sa kagat, samantalang ang mga puting refugee ay hindi. Ito ay ang dahilan kung bakit nakaligtas sina Traylor at Joseph sa kabila ng pagkagat ng mga zombie. Samantala, si Lysol ay lalong naging masungit sa hilig ng iba na dalhin sa mga puting tagalabas. Isang araw, dinala ni Joseph ang isang lalaki na humihingi ng tulong para sa kanyang anak na may sakit. Lisa na balisa at pinagsabihan ang kanyang kapatid sa pagdadala ng mga puting tao sa kanilang kampo. Pagkatapos ay nagpasya siyang barilin ang ama at ang anak na babae, ngunit sinubukan ni na Joseph at Charlie pigilan mo siya. Ito ay humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan nila at itinutok pa ni Lison ang kanyang baril kay Charlie buntis tiyan. Ngunit bago niya mahila ang gatilyo, namagitan si Traylor at itinigil ang kanilang mga sasakyan labanan. Pagkatapos ay sinuri niya ang maliit na batang babae at nalaman na siya ay nakagat. Ipinaalam niya ang ama na ang kanyang anak na babae ay hindi nabuhay at kailangan niya itong patayin. Traylor pagkatapos ay pinapasok ang nag-aatubili na ama sa loob ng kampo at tinapos ang batang babae ng may mabigat na puso. Sa isa pang eksena, dumating sa kampo ang isang batang puting babae na nagngangalang Lilith at tinanong siya ni Joss. Nagtatanong siya kung kumain siya ng kahit sinong tao o aso, pero ang itinanggi ito ng dalaga. Nang tanungin kung siya ay nakagat, sumagot si Lilith na hindi pa siya. Gayunpaman, nalaman namin na ito ay isang kasinungalingan kapag siya ay pumunta sa banyo at sinusuri ang isang kagat-sugat sa kanya tiyan. Samantala, binaril ng ama ng batang babae ang sarili sa banyo at mabilis nagiging zombie. Napansin siya ni Lilith mula sa kanyang stall, ngunit hindi ito binanggit sa sinuman. Sa ibang lugar, pinaplano ni Traylor at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga susunod na hakbang para sa kaligtasan. Kasama sa crew ang kanyang ama, si Gisugu, Shooker, at isa pang lalaking nagngangalang Bumper. Ang issue ay napakaraming zombie at ang kanilang mga bala na ubusan na. Kasalukuyan silang namamahala ng mga zombie sa tulay gamit ang isang shredding truck, ngunit ang kanilang pangunahing prioridad ay ang makapasok sa taglamig. Habang pinag-uusapan nila ito, sila ay nalaman ang tungkol sa pagkamatay ng ama ng batang babae, kaya pumunta si Traylor upang harapin ang sitwasyon. Samantala, nakita namin si Charlie na may seryosong pakikipag-usap kay Joseph. Pakiramdam niya ay ang sanggol kinakain siya mula sa loob palabas. Dahil siya ay puti, siya ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari kung ang kanilang sanggol ay hindi immune. Ngunit tiniyak sa kanya ni Joseph na hindi ito mangyayari at hinahalikan siya. Sa kabilang banda, sinuri ni Joss si Traylor na nakagat ng isa pang zombie. Siya tinanggal ang kanyang kamiseta at napansin na ang kanyang likod ay natatakpan ng mga marka ng kagat. Siya pagkatapos tinahi ang kanyang sugat at ipinaalam sa kanya na walang anesthesia at kailangan niyang tiisin ang sakit. Walang pakialam si Traylor at pinasalamatan siya sa lahat na humantong sa kanila na magbahagi ng matamis na sandali. Kinagabihan, umiinom si Lysol ng narcotics at umiinom ng alak. Sa kanyang lasing na estado, pinuntahan niya si Joseph at humingi ng paumanhin sa naunang pangyayari. Ipinapahayag din niya ang kanyang pagkakasala sa palaging nagdudulot ng gulo sa pamilya. Naiintindihan ni Joseph ang kanyang kalagayan at agad siyang pinatawad, pagkatapos ng lahat, sila ay pamilya. Kasunod ng nakakaantig na sandali na ito, napansin ni Lysol si Lilith sa di kalayuan at nagpa siyang makipaglandian sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikipag-chat, dinala niya siya sa isang silid upang magsaya sa kanya. Pero sa takot niya, si Lilith ay hindi inaasahang nag-transform sa isang zombie at nagsimulang kainin ang kanyang mga pribadong bahagi. Ito nagiging sanhi ng pagsigaw ni Lysol sa sakit na nakakakuha ng atensyon ng ibang tao. Mabilis dumating upang tingnan ang kanyang kapatid at nabigla nang makita siyang kinakain ng buhay. Sa kabilang banda, nagtakda si Traylor upang mangalap ng mga suplay kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa gasolinahan kung saan sila ay kaswal na inaatake ng maraming mga zombie.
Bumalik sa kampo, itinali ni Joseph ang mga kamay ni Lilith at naglagay ng isako sa ibabaw ng kanyang ulo. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang nasugatan na kapatid upang makita ang kanyang ina, ngunit biglang si Lysol saksakin siya. Nang tanungin kung bakit niya ito ginawa, sumagot si Lysol na wala siyang pamilya. Sa kabutihang palad si Joseph ay hindi dumaranas ng anumang nakamamatay na pinsala at nagawang makatakas sa kanyang baliw na kapatid. Sa resulta ng insidenteng ito, pinalaya ni Lysol si Lilith na nagpatuloy sa pag-atake sa mga miyembro ng kampo. Nagreresulta ito sa maraming tao na nahawahan na kasunod ng ganap na kaguluhan. Di nagtagal, bumalik si Traylor at ang kanyang mga tauhan sa kampo at natagpuan lamang ito sa isang kaguluhan. Mabilis niyang nakipag-ugnayan kay Joss sa pamamagitan ng walkie-talkie at natuklasan na sina Joss, Joseph, Charlie at 8 iba pang nakaligtas ang nakulong sa basement ng compound. Naubos ang oras, ginagamit ni Traylor ang musika ng kotse upang maakit ang isang kawan ng mga zombie. Agrabyado dahil sa pagkagambala, siya at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa loob upang iligtas ang mga nakaligtas. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang pamilya at ilang iba pang nakaligtas. Sinusubukan nilang dalhin sila sa kaligtasan, ngunit dumating ang ilang mga zombie sa pinangyarihan na pinilit na gamitin ni Traylor ang kanyang baril para depensa. Sa kasamaang palad, ito ay lumalabas na isang malaking pagkakamali dahil ang mga putok ng baril ay nakakaakit ng higit pa mga zombie. Nang walang ibang pagpipilian, inutusan ni Traylor ang kanyang pamilya na umalis habang nakikipag-usap siya sa patay. Patuloy niyang nilalabanan ang mga ito hanggang sa madaig nila siya at kainin ng buhay. Ang sinira ng paningin ang kanyang pamilya, ngunit hindi nagtagal ay inihatid sila sa truck ni Gisigo at Bumper. Habang nagmamaneho, nakatanggap si Gisigo ng isang tawag sa radyo na ipinaalam sa kanya na natrap ni Lysol ang ilan iba pang nakaligtas sa loob ng simbahan. Hiniling niya kina Joss at Charlie na sumama sa isang lugar na ligtas Bumper habang nakikipag-ugnayan sila ni Joseph sa kanyang apo. Pagdating nila sa simbahan, wala nang matagpuan si Lysol, ngunit tinatakot ng kanyang dalawang kasabwat ang lugar. Hinihiling ng matanda na malaman kung nasaan si Lysol, ngunit tumanggi ang kanyang mga kasabwat sagot. Mabilis na inalis ni Gisigo at Joseph ang dalawang ito at iniligtas ang isang grupo ng mga tao. Lumipat ang eksena sa umaga, kung saan binabantayan ni Bumper sina Joseph at Charlie malapit sa isang lawa. Sila makita ang isang bangka sa di kalayuan at planong umalis sa sandaling dumating sina Joseph at Gisong. Ilang sandali pa, lumilitaw si Lysol nang wala saan at sinaksak si Bumper na nasugatan siya ng husto. Natututo kami na ang kanyang tunay na plano ay upang makagambala sa mga lalaki upang mapatay niya si Charlie at ang kanyang sanggol. Pagkatapos ay nilapitan ni Lysol si Charlie upang tapusin siya, ngunit tinutukan siya ni Joss ng baril. Sa huli binaril siya, ngunit hindi bago pinakawalan ni Lysol ang isang grupo ng mga zombie mula sa trunk ng kanyang sasakyan. Kasunod nito, nilapitan ng mga zombie si Charlie at sinimulang salakayin siya. Joseph dumating ilang sandali at pinatay silang lahat, ngunit natuklasan niya na mayroon si Charlie na kagat na. Pagkatapos ay sinaksak ng isang naguguluhan na si Joseph ang kanyang kapatid sa ama at iniwan siyang mamatay. Habang lumalakad ng kaunti ang mga nakaligtas, nalungkot sila nang makita ang tanging natitirang bangka na susunog sa apoy. Sinira nito ang kanilang pag-asa na mabuhay at handa na silang sumuko kanilang buhay. Ngunit sa kanilang kapalaran, dumating si Shooker sa pinangyarihan kasama ang dalawa pang bangka. Ang mga nakaligtas masayang tumuloy dito, ngunit pagkatapos ay isang kawan ng mga zombie ang lumapit din sa kanila. Nakikita ito, ipinahayag ni Gisigo na mananatili siya sa likuran upang labanan sila. Sinusubukan ni Joseph ang kanyang makakaya para pigilan siya, ngunit pinilit siya ng matanda na tumakas kasama si Joss at ang kanyang asawa. Pagkatapos nito matapang na nilabanan ni Gisigo ang mga zombie at kalaunan ay pinugutan ng ulo ang bawat isa sa kanila. Samantala, sa bangka, nagsimulang magkaroon ng contraction si Charlie, kaya tinulungan siya ni Joss sa panganganak. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, sa wakas ay nanganak siya ng isang sanggol na babae. Mabilis itong sinuri ni Joseph at kinukumpirma na ang sanggol ay hindi nahawahan na nagpapasaya kay Charlie. Gayunpaman, alam niya na siya ay nahawaan at hindi maaaring manatiling buhay ng mas matagal. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Joseph na patayin siya bago siya naging zombie at sinaktan sila.
Sa huli, atubiling bumaril si Joseph ang kanyang kasintahan at nakatayo sa tabi ng kanyang katawan habang hawak ni Diyos ang bagong panganak at pinag-iisipan ang kanilang kinabukasan. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.